Gusto kong malaman ninyo ang mga katuwiran o reasons why the Lord anointed and sent me to you. Bakit ako pinahira ng langis ng Panginoon at ipinadala ako sa inyo? Magandang balita ito sapagkat tayo'y namumuhay sa pinakahuling araw sa mga panahong ito. Ang inyong pastor ay pinahira ng langis at ipinadala sa inyo upang malaman ninyo na kayo ay mahal ng Panginoon. Hallelujah! Sinabi ng banal na kasulatan, sapagkat napakamahal ng Panginoon sa sanlibutan ay pinadala niya ang kanyang bugtong anak upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay maligtas at hindi mapunta sa kapahamakan. Mahal kayo ng Panginoon, kaya't ulan man o hindi, ang pastor na ito ay mangangaral ng magandang balita sa inyo. Sinong nakadama na magaling na sila sa mga sandaling ito? Magaling na ako. Sabihin mo, magaling na ako. Umiinom ba kayo ng ulan? Mamaya na tayo uminom lahat ng ulan. Etong ulan na ito ay ulan ng pagpapala tulad ng sinabi ko. Hindi yan ulan na magdadala ng sakit sa inyo, kundi pagpapalain pa kayo ng ating buhay na Diyos. Mahal kayo ng Panginoon at kaya ang mga salita niya ay pinadala upang ipangaral sa bawat isa sa inyo. Ipinadala niyong pastor upang malaman ninyo ang katotohanan ng kanyang kaligtasan. Alam ba ninyo na walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao? Ano ang pangalang yan? Anong sinabi niya sa mga Gawa 4:12? Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sugat ikaligtas ng tao at yan ay ang pangalan ng ating Panginoon. Yan ang pangalang higit sa lahat ng pangalan sapagkat sinabi ng Filipos 2:9, sapagkat siya ay masunurin kahit sa kamatayan, binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, na sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng dila ay magsasabing, Panginoon siya, para sa kalwalatian ng Diyos na ating Ama. Pinadala ang inyong pastor sa huling araw na ito upang ang kapangyarihan ni Satanas ay masira sa inyong mga buhay. Amen. Sisirain ng kapangyarihan ng Diyos ang kapangyarihan ni Satanas sa inyong buhay. Mark 16:17-18, sinabi niya, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Praise the Lord. Aalisin kayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Aalisin kayo sa pagkakaalipin ng mga karamdaman. Kung may karamdaman kayo ngayon, sinasabi ko sa mga masamang espiritong iyan, umalis ka! Praise the Lord! Aalisin ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Ngayong gabing ito, sasabihin ko sa inyo, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang masamang espiritu na ayaw akong mangaral ngayong gabi sapagkat kala niya ako'y hihinto sa ulang ito, pinalalayas ko siya sa inyong katawang may sakit. Kung ikaw ay may cancer, kung ikaw ay may tumor, kung ikaw ay may karamdamang tulad ng sinabi ko, anuman sa labas at loob ng iyong katawan, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang tubig ay gagawing langis na pangpahid sa iyo ng ulan na ito at ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman sa pangalan ni Kristo Jesus. At kung paano kayong nababasa sa ulang ito, ganyan din aalisin at sisirain ng Diyos ang kapangyarihan ng karukhaan sa inyong buhay. I command the spirit of poverty, poverty, poverty. Umalis ka
sa bahay at sa buhay ng anak ng Diyos. Pinakita sa akin ng Diyos ang mukha ng demonyo ng karukhaan. Hindi po galing sa Diyos ang karukhaan at kawalan. Yung kawalan ng mga material na bagay na gagamitin ninyo. Sapagkat sinabi niya, He will supply your daily bread. Kung anong kailangan ninyo, isusupply ng Diyos. Kaya yung espiritong nagdadala sa inyo ng karukhaan, I rebuke that spirit of poverty to depart from you right now in Jesus' name. And I am claiming the power of God over you. At aalisin kayo sa pagkakaalipin ng panlilinlang ng demonyo. Huwag kayong magpalinlang sa demonyo at bibigyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos upang malaman ninyo ang kanyang panlilinlang sa inyong buhay. Bakit kayo nagkaroon ng karamdaman? Sapagkat nalinlang kayo. Bakit kayo nagkaroon ng karukhaan? Sapagkat nilinlang niya at ninakaw ang inyong pagpapala. Nagkaroon kayo ng karamdaman sapagkat sinabi niya ang alak ay makakabuti sa iyong buhay. Sinabi niya ang bisyo, mabuti yan sa iyong buhay. Kaya't napakaraming mga karatulang nakikita natin, ngunit pansira pala yan sa ating katawan hanggang sa ikaw ay may karamdaman na nakapasok siya sa iyo. Ngunit sa gabing ito, sinasabi ko sa masamang espiritu, umalis ka sa panlilinlang sa mga anak ng Diyos. Kahit saan ka man naroroon sa kanilang katawan sa bahay, umalis ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Aalisin kayo ng Diyos sa pagkakaalipin sa religious bondage. Etong religious bondage ay ang interpretasyon sa banal na kasulatan na hindi tama. Tulad ng paniniwalang ang Diyos ay tatlo. Pagka kayo naniniwalang ang Diyos ay tatlo, kayo ay nakatali. At pagka kayo nakatali, tumatawa ang demonyo sa inyo. At anuman ang panalangin ninyo, walang pagpapalang darating sa buhay nyo. Ngayon, pinadala inyong pastor dito at pinahira ng langis upang sabihin sa inyong katotohanan, ang Diyos ay iisa. Hindi sa interpretation ko yan nanggaling. Hanggang sa ako'y lumuhod at sinabi ko, Panginoon, sabihin mo po sa akin kung ilan ang Diyos, kung ilan kayo riyan sa langit. Pinahayagan ako ng Diyos sa isang kapahayagan na sinabi niya sa akin, halika rito, sa isang vision, halika rito. Lumapit ako, sabi niya, ilan ang nakikita mo? Sabi ko, isa. Sabi niya, iyan ang kasagutan sa iyong dalangin. Kaya kung naniniwala kayo ang Diyos ay tatlo, nalinlang kayo. Kailangan bumalik kayo sa tunay na paniniwala upang ang Diyos ay malugod sa inyo. I am now preaching to you the truth about the words of God. And if you have been religiously deceived into believing that there are three gods, right now while I preach the word of God, I command the spirit of deception to be broken over you, to be broken over your lives. Let the grip of Satan's deception be broken in Jesus' name. Kung ikaw ay pinaniwalang si Kristo Jesus ay tao lamang, nalinlang ka, sapagkat ang ating Panginoon ay hindi tao lamang na katulad natin. Alam ba ninyo na ang tatay ng ating Panginoon ay hindi tao? Yung gumawa nung katawan sa sinapupunan ni Birhen Maria ay hindi tao. The Father in the flesh of Jesus Christ is not a human being. He is not Joseph. It is the Father in heaven. It is God who made that body in the womb of Mary. Nung lumabas, ang pangalan ay si Jesus Christ. So sa Father's side, si Jesus Christ ay Diyos. At sa Mother's side, siya ay tao. Ako sa Father's side, tao. Sa Mother's side, tao. Kaya ako ang tunay na tao. Si Jesus Christ, sa Father's side, Diyos. Sa Mother's side, tao.
Biblical ba yun? John 1:1. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. And the Word who was God, John 1:14, was made flesh. Pumunta lang siya rito at naging laman. Kaya kung di kayo niniwalang si Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, eto ng pagkakataon nyo, lumabas sa pagkakaalipin ng paniniwalang yan at kayo ay bumalik sa paniniwala na siya nga ay Diyos na nagkatawang tao. Totoo, ang tao ay hindi maaaring maging Diyos, pero ang Diyos ay maaaring maging tao. Ang Diyos pwede mahimong tao? Ang tao dili mahimong Diyos, pero ang Diyos mahimong tao. Kung gusto siya mahimong kabaw, kisimbot niya. Gamhanan yun ang Diyos, di ba? Makapangyarihan ng Diyos, di ba mga kapatid at mga kaibigan? At iba't ibang mga paniniwala pa ang pinaniniwala sa atin na wala namang katuturan at katotohanan. Tayo ay nalinlang. Ano ang pagkalinlang? Naniniwala kang ikaw ay ligtas, ngunit sa katotohanan, hindi ka pala ligtas. Kaya sinabi ng Panginoon, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siyang magbibigay sa inyo ng kalayaan. Malalaman ninyo ang katotohanan na magbibigay sa inyo ng kalayaan. Yes, shall know the truth, and the truth shall set you free. Everybody says that with me. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Pinaniwala tayo sa mga bulaang Diyos, mga Diyos na hindi totoo. These are the false gods of sports. Biro nyo ngayon, ang mga tao, sinasamba nila yung sports, magandang sports para sa ating physical fitness. But when you go to the point of worshiping the icons and the demigods of sports, then that is a false God because you love it more than you love God. Salamat sa Diyos at sa aking pangangaral sa kanyang kaharian, marami ng mga anak ng Diyos ang nabubuksan ng mata. Kaya kahit walang iba rito, walang gimmick, walang artista rito, ako lang ang nakikita nyo, pumupunta kayo, kahit ulan, nananatili kayo. Kayo ay nanonood, nananatili, nakikinig sa mga salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos na tunay, ang siyang ipinakikilala ko sa inyo. Pero tingnan ninyo ang pagkabaliw ng mga tao sa mga bulaang Diyos na ito, na walang iba kundi ang sports, entertainment, movies, sex, violence, lahat nakikita natin sa kapalibutan, and this attracts our attention. And our attention is taken from worshiping the true and faithful God. And it is being attracted by these demigods, by these false gods. Mga anak ng Diyos, makinig kayo. Ito nga ang ating pinagsasakripisyuhan ngayon, na pakinggan ang mga salita ng Diyos. Pagagalingin ng Diyos, hindi lang yung inyong katawan, pati na ang inyong mga isip na narumihan ng masamang espiritu sa pamamagitan ng entertainment, ng movies. Pagagalingin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip. Kaya nagtataka kayo, bakit masakit ang ulo ko? Bakit may kalintura ko? Bakit nakapasok ang napakaraming masamang espiritu sa paningin mo, sa pandinig mo? Ikaw ay bombarded, nakapalibot lahat sa iyo ito. Nakikita mong lahat ito. At nakapasok ang napakaraming masamang espiritu. Kaya ang tao nakakagawa ng mga malalaswang bagay na hindi niya alam. Ito'y influensya ng masamang espiritu. Pero nandirito ang kapangyarihan ng Diyos upang sabihin sa inyo na mga anak ng Diyos, huwag kayong mag-alala, sapagkat ang Diyos ay merong pangako sa inyo na sa kapangyarihan niya sa huling araw na ito, kayo ay kukunin sang araw at pagkatapos ipadadala niya ang kanyang kapangyarihan. Pagagalingin niya ang pag-iisip niyo. Kayong narumihan, pati na ang emosyonal niyo, pagagalingin din naman ng Panginoon. Pinadalain yung pastor sa paglilingkod na ito, nangangaral upang kayo ay ilipat mula sa kapangyarihan ni Satanas at ilipat kayo sa kaharian ni Jesus Christ. Sino sa inyo ang gustong lumipat sa kaharian ni Jesus Christ?
Alam ninyo, sa huling araw, walang ibang maliligtas kundi ang nasa kaharian lamang. Colossians 1:13, He has translated us from the power of darkness to the kingdom of His dear Son. Kaya't naririto inyong pastor upang ipakita sa inyo ang daan sa inyong paghahanap. Gusto ninyong pumasok sa langit, di ba? Ang lahat ng ibig pumasok sa langit, taas ang kamay. Malapit na ang rapture. Malapit na kunin ang lahat ng mga anak ng Diyos at ilipat doon sa kaharian ng kalangitan. Ngunit bago mangyari yon, matutupad muna ang kanyang pangako na ang lahat ng ibig lumipat sa kaharian ng langit doon, ililipat muna dito sa kaharian ng langit na pinadala dito sa lupa. Hindi ko naman itinataas ang sarili ko. Wala namang ibang magpapakilala sa akin. Ako rin, na inutusan ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, hindi ako pinadala ng relihiyon. Hindi ako pinadala ng denominasyon. Yung iba, nangangaral dahil may nagpadala sa kanilang relihiyon. Si Pastor Kibuloy, walang nagpadalang relihiyon sa kanya. Sorry, Cardinal. Hindi ako pinadala ni Bishop. Sorry, Bishop. Hindi ako pinadala ng denominasyon. Sorry, Brother Eddie. Hindi ako pinadala ni naman. Pinapunta ako dito ng Panginoon sa isang misyon. Ipangaral na kayo ay turuan papunta sa daan, sa pintuan ng kaharian ng Diyos sa lupa. Kaya yung kanyang dalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Dumating si Jesus Christ. Unang-una sa mga Jewish people. Unang-una sa mga Jewish people, dumating siya. And then He broke the cycle of sin, which is the spirit of disobedience. And He said, I will obey the Father. I will teach people how to obey the Father. If my obedience means death, so be it. So He went to the cross of Calvary and died for us. That's the will of the Father. Jesus said, not my will, but thine be done. Ngayon, bumalik siya sa langit. Pagbalik niya sa langit almost 2,000 years ago, dumami na naman ang mga tao. Hindi lang mga Hudyo, pati mga Hentil. Pastor, sino pong mga Hentil? Alam niyo kung sino mga Hentil? Kayo, tayo. Ang mga tao na hindi Hudyo, Hentil lahat yan. Dumami! Yung mga espiritong galing kay Satanas, dumami! Tumira sa mga tao. Lahat kayo dito makasalanan, di ba? Lahat kayo dito sinungaling, di ba? Kahit mahina yung boses nyo. Ilang kasinungalingan ang ginawa niyo bago kayo pumunta rito? Marami. Sabi ng mga scientists na nag-aaral, bakit ang tao ay nakakapagsinungaling? Ang regular na kasinungalingan ang ginagawa ng tao bawat araw, at least isa. Yun daw ay talagang inborn sa tao. Hindi mo raw talaga maiiwasan yun. Bakit? Kasi yon ang espiritong namana natin. Tayong mga hentil ngayon, dumami, puro makasalanan. Ngunit gusto ng Diyos, kayong lahat ng mga hentil, pumunta rin sa langit. Kahit anong ginawa niya, kailangan ma-break ang cycle ng kasalanan. Ngunit hindi na dapat ipako ang tao para mabayaran pa inyong kasalanan. Binayaran na ni Jesus Christ yun. Ngayon, gagamit siya ng katawang hentil upang pasukan ng kanyang buhay at ng kanyang espiritu. Nagpapasalamat ako mga kapatid na naririto ang taong pinadala ng Diyos. Bakit ako'y narito at pinahira niyang langis? Upang sabihin ko sa inyo na ang karya ng Panginoon ay pinadala dito sa lupa upang tayo makapasok sa pamamagitan ng isang daan. Anong daan yan? Ang pagsisisi. Gusto niyo magpalit ng espiritu? Alam ko, pag uwiin nyo, magpapalit kayo ng damit. Kasi nabasa kayo. Pero yung magpalit ng espiritu, mahirap. Ang denominasyon, hindi niya kaya yon. Relihiyon, hindi niya kaya yon. Ang mga bilangguan, hindi nila kaya yon. Kaya yung mga bilangguan, tingnan nyo, punong-puno, pero ang tao walang pagbabago. Gusto niyo magpalit ng espiritu? Kasi kung di papalitan yung espiritu nyo, hindi kayo papasok sa langit. Espiritong makasalanan yan.
Kaya't pinadala si Pastor Kibuloy dito upang malaman ninyo ang daan kung paano makapunta doon. Gusto niyo makitang susi at daan upang makapunta doon? Eto mga kapatid, pakinggan nyo. Pagsisisi. Ang lahat ay magsabing pagsisisi. Lahat ay magsabing repentance. Yan ang pagpapalit ng Espiritu. From disobedience to obedience. Anong pagsisisi? Sumuko ka sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, bunutin po ninyo ang Espiritong ito sa pamamagitan ng pagsisisi ko. Sasabihin ko mula ngayon, not my will! Laksan nyo, not my will! But thine be done! Pagka sinabi mo yan, nagsisi ka, at talagang ikaw ay may desisyong sumunod sa Kanya, bubunutin yung masamang espiritu sa iyo na espiritu ng kasalanan, pagkatapos papalitan ng isang bagong espiritu. So matutupad sa iyo yung 1:3:5. Anong sinabi ng 1:3:5? Except the man be born of water and of the Spirit, he cannot, laksan nyo, enter into the kingdom of God. Sinong ibig pumasok? Mag-enter sa kingdom of God. Tingnan ko nga yung kamay nung ibig pumasok sa kaharian ng Diyos. Panginoon, nakikita po ninyo dito, ang mga anak ninyo, ang dami-dami nila. Ibig silang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian nyo. Sino rito ang ibig tumanggap ng isang bagong espiritu? Nabautismo na kayo ng tubig ngayon. Espiritu na ang kulang dyan. Pagkatapos, papalitan ang espiritu mo sa pagsisisi. Ang lahat ay magsabing, Panginoon! Yung willing lang, yung willing, hindi namimilit ang Panginoon. Yung willing na magpalit ng espiritu. Panginoon! Narito po ako. Isang makasalanan. O sige, taas natin ang lahat ng ating kamay. Isang makasalanan. Hindi ko mababago ang sarili ko. Ang inyong kapangyarihan, tangi lamang ang makapagbabago sa akin. Ako po'y lalapit, magsisisi ng aking kasalanan, at sasabihin ko, mula ngayon, hindi na ang kalooban ko ang tutuparin ko, kundi ang inyo ng kalooban. Makikinig na ako ng mga salita nyo at ito'y tutuparin ko. Patawarin po ninyo ang lahat ng kasalanan ko at ibigay sa akin ang isang bagong espiritu. Bulutin sa akin ang masamang espiritu, nagdadala ng karamdaman, karukaan, sumpa, kawalan, at lahat ng ginagawa ng dyablo sa pamamagitan ng lumang espiritu ito. Isinusuko ko sa inyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Isang malakas na clap offering sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ako naman, Ama, palitan po ninyo ng isang bagong espiritu ang lahat ng nagsisi ngayon ng mga anak ninyo. Ipalit po sa kanila ang isang bagong espiritong mula sa inyo, espiritu ng pagsusunod sa inyong dakilang kalooban. Kayong lahat na sumuko na sa inyong espiritu, yan ang nagdadala ng sakit, ng karamdaman, ng dimalas, ng karukaan, at lahat ng sumpa ng inyong buhay. Naisuko na yan, dala sa lahat ng ginagawa ng espiritong yan. At mula ngayon, ang Panginoon ang siyang gagabay sa inyo at siya ang mangunguna sa inyong buhay. Ngayon, naririto pa ang kaharian ng Diyos sa lupa. Ito ay parang arka ni Noah. Noong panahon na ang Panginoon ay nagbigay ng judgment sa panahon ni Noah, sinabi niya kay Noah, gumawa ka ng arka sa tuktok ng bundok sapagkat ang judgment darating na sa lupang ito. Alam niyo, sinabi ng Panginoon, katulad daw sa panahon ni Noah, siya rin katulad sa panahon ng pagbabalik ng anak ng tao. Ang mga tao busy sa kanilang sarili. Ang mga tao ay busy sa panonood. Ang mga tao ay busy sa kanilang negosyo. Busy sa lahat-lahat. Hindi nila pinapansin yung mga pagtitipong ganito. Hanggang sinabi ng banal na kasulatan, natapos na ang arka ni Noah.
God said, I will give men 120 years to repent. So 120 years, wala talagang naka-convert si Noah. 8 lang sila eh. Nung natapos ang arka, pumasok na sila. Nung pumasok, tinakpan. Pagkatapos, bumaha na. Pero kayong mga anak ng Diyos na nagbago, naniniwala sa sinasabi ko, ang modernong Noah sa panahong ito, ako ang inutusan ng Diyos para sa arka ng kaligtasan. Kaya't necessary na hindi ako ipadala ng tao, hindi ako ipadala ng relihiyon, hindi ako ipadala ng denominasyon o ninuman ang magpadala sa akin sa huling araw na ito, ang tanging Panginoon lamang na interesado sa inyong kaligtasan. Si Jesus Christ lamang. Kahit naririto ako, anong pag-asa ninyo? Makapasok sa kanyang kaharian sa lupa na tupad ng kanyang dalangin, thy kingdom come. Ibig ng tao pumasok doon. Mahirap pumasok sa langit, pangatlong langit. Kahit sa first heavens lang, mahirap na. Second heavens, lalong mahirap. Lalong mahirap ang third heavens. First heavens, hindi naman kayo aeroplanong palaging lumilipad, hindi naman kayo ibon palaging lumilipad. Second heavens, yung mga planeta at yung mga bituin dyan, hindi nyo maabot yan. Third heavens, hindi nyo maabot. Yun ang tirahan ng Diyos, yun ang kingdom of heaven, hindi nyo maabot yun. Kaya't alam ng Diyos ang problema nyo. Anong ginawa niya? Huwag na kayong mabahala pa, sapagkat yung hindi nyo maabot, pinapunta rito. Dumating na rito. Kailangan lamang magpadala siya ng tao. Atasan niyang taong yun tulad sa pag-atas niya kay Noah at sinabi niya, Noah, eto ang sukat ng arka. Ikaw ang gagawa nito at ang maniniwala sa iyo maliligtas. Ngayon sa huling araw, nagpapasalamat ako. Taga dito sa atin ang inatasan ng Diyos at sinabi, eto ang sukat ng arka. Ano ang arka? Hindi relihiyon. Ano ang arka? Hindi denominasyon. Ano ang arka? Kaharian ng Diyos. Yan ang arka ng ating kaligtasan, yun nakikita yan. Paano pumasok? Pagsisisi. Magkaroon ng bagong espiritu. Kaya sinabi niya, maliban ng tayo panganak na muli sa espiritu, hindi makakapasok. Narito pa yung arkang yan, bukas, ngunit tapos na. Malapit ng panahon na takpan yan. Habang bukas pa, mga kaibigan at mga kapatid, pumasok na po tayo sa arka ng ating kaligtasan at sabihin natin, Panginoon, ako po ay magsisisi ng aking kasalanan. Baguhin mo po ako. Nobody can change you. The leopard cannot change his spots, nor the Ethiopian can change his skin. Nobody can change your sin. It's a spiritual problem. It cannot be remedied by material means. It cannot be remedied by human means. It cannot be remedied by the ability of man to renew its fellow man. That's why religion and denomination are a great disappointment. It's only the power of God that can change your spirit, because that's a spiritual problem and it requires a spiritual solution. Ang solusyon ay ang pagsisisi. Sumuko ka. Kusang loob, hindi ka napipilitan. Si Pastor Kimuloy lumapit sa Diyos, hindi napilitan. Kusang loob na sinuko ko ang aking lumang espiritu. Panginoon, ano ang pong yutos ninyo sa akin ngayon? Tutuparin ko without condition. If it means my death in obeying you, so be it, like the apostles. When they obeyed the Lord, they died. Some of them became martyrs. Some of them were fed to hungry animals. Some of them were tortured. Some of them were torn to pieces. Some of them were stoned to death. But they did not mind it, because they have already a new spirit of obedience by saying, not my will, but thine be done. Ngayon, eto na ang pagkakataon natin makapasok dyan. Paano pumasok? Simple lang, ganun lang. Pagkatapos, mga kapatid, makipag-isa kayo sa inatasan ng Diyos dito na ginagawa ang arka ng Panginoon ngayon sa kanyang kapangyarihan. Sa akin pong nadadama, ang arkang ito ay tapos na. Malapit na itong isara. Kaya't habang bukas pa, magsipasok na tayo sa pamamagitan ng pagsisisi. Hallelujah! Itong kaharian ng Diyos nasa sa lupa, ito ay itataas na. Bakit? Sapagkat galing sa langit yan, bumaba, siya lang ang may karapatang bumalik sa langit. Ang relihiyon, walang karapatang pumunta roon dahil hindi galing doon yan. Dito itinayo yan. Denominasyon, hindi rin maring pumasok sa langit yan dahil itinayo lang ng tao yan. Dito yan, sa sanlibutan itinayo, kaya hindi makakapasok doon. Ang makakabalik doon, yung galing doon, bumalik dito, pumunta rito, at siya lamang ang makakabalik doon sapagkat doon galing yan. Yan ay ang kaharian ng Diyos na pumunta dito sa lupa. Welcome to the kingdom of Jesus Christ on earth. Hallelujah! Hallelujah!
Pinapunta ako ng Diyos dito upang itaas ang kanyang dakilang pangalan. Wala kang itataas, anak, sabi ng Panginoon sa akin, ang pangalan lamang na makapagliligtas sa kanila. At tinignan ko ito ayon sa 4:12 ng Acts, ito nga ang katotohanan. Walang ibang nakataas dito, ang pangalan ni Jesus Christ. Woo! There is no other name. Ang lahat ay magsabing, there is no other name. Walang ibang pangalan. Laksan natin, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, sugat natin ikaligtas. Ano ang pangalan yan? Yan lamang ba pangalan? Kaya wag na kayong maglagay pa ng ibang pangalan. Huwag kayong luluhod sa ibang pangalan. Sapagat sinabi ng Philippians 2:9, ang pangalang yan ay binigay pinakamataas sa lahat ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, lahat ng tuhod luluhod. Pagka lumuhod kayo sa hindi pangalan ng Panginoon, sayang yung tuhod nyo. Kahit may kalyo pa, kahit pa ikaw ay lumaga, kahit mapunta sa altar, walang kwenta yun sa Panginoon. Kailangan tayo bumalik sa kanyang mga salita at sa kanyang katotohanan. Pinadala yung pastor dito upang yan ay isa sa kanyang gagawin. At ako'y pinadala rito upang kayo ay tumanggap ng kanyang kapangyarihan ngayon. Taas ang kanang kamay. Tinatanggap ko? Laksan nyo, tinatanggap ko ang kapangyarihan mo, Panginoon. Ngayon. Ngayon. Ako naman nakataas ang kamay nyo. Ama, habang po nakataas ang kanilang kamay, ipagkaloob ninyo yung sinabi nyo sa akin nung ako'y nasa Amerika na wala kong iiwan sa mga pagpapala kundi ibubuhos ko sa kanilang lahat. Ngayon ang lahat na nakataas na kamay, Ama, pagpalain po nyo sila at ibigay ang kapangyarihan sa kanila na pwede na silang mag-utos ngayon. Utusan nilang karamdaman, utusan nila ang lahat ng masama sa buhay nila. Ang kapangyarihan ay nasa sa kanila. In the name of Jesus! In the name of Jesus. Nadarama ko ngayon ay pinagagaling na ang hindi pa gumaling kanina sa pagpapasimula. Ako'y pinapunta rito upang ipaalam sa inyo bilang anak ng Diyos na malapit na nga siyang bumalik at makipagkita na sa atin. Amen. Hindi relihiyon at denominasyon ang inyong pag-asa. Kaharian ng Diyos at si Jesus Christ ang inyong pag-asa. Ako'y pinapunta rito upang tanggapin ninyo ang lahat ng kapakinabangan habang kayo ay naririto. Ano yon, Pastor? You shall receive forgiveness. Lahat ng may mga kasalanang nagsisi kanina, may magandang balita para sa inyo. Pinatawad na kayo sa mga kasalanan nyo. Kayong mga anak ng Diyos na pinatawad na, mga covenant members, makinig kayo. Pinatawad na kayo, you are born in the Spirit. Huwag na kayong magkasala muli. Bakit, Pastor? Sapagkat sinabi ng Hebrews chapter 10, kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon at muli tayong magkakasala, wala nang hain pang inialay para sa atin. Ay ibig ba sabihin nyo, bubagsak ka sa impyerno? Hindi ka agad-agad. Kundi, ikaw nang magbabayad sa sarili mong kasalanan. Kaya kung ikaw, born again in the Spirit na, tapos sinasadya mo pang magkasalang muli, may mga bayad ng kasalanan yun. Ikaw nang magbabayad, hindi ng Panginoon, dahil alam mo ng katotohanan. Kaya minsan nagkakasakit ka, bakit naman, Panginoon, ako naman ay nasa sa iyo. Kung minsan meron kang mga kapahamakang natatagpuan sa buhay mo, yun ay pagbabayad sa kasalanan mo. Ikaw nang nagbabayad noon. Kaya't kung tayo ay nasa Panginoon at kilala natin siya at nakapagsisi ng kasalanan, yung hindi pa nakapagsisi ngayon, lahat ng kasalanan ninyo, noon pa, 50 years ago, kung 50 years na kayo ngayon, pinatawad ng lahat yun, hindi nyo babayaran yun. Binayaran na ng Panginoon yun. Ngayon, nakapagbayad na ang Panginoon sa atin, huwag na tayo magkasalang muli, kundi tayo lang magbabayad niyan. Amen? Amen? Kaya, isa kang anak ng Diyos, born in the Spirit, meron kang sakit dito, hindi gumagaling, isipin mo, baka meron akong nagawa, pagkatapos alam ko ng katotohanan, hindi gumagaling to. Pagsisihan mo yon at bayaran mo. Yung pagbabayad mo araw-araw, aray. Ilang araw binayaran mo? 5, 10. Pagkatapos nun, mabayaran mo na yun, maalis na yun. Automatic na yan. Kasi walang karamdaman na mananatili sa katawan mo sapagkat ikaw ay sanang anak ng Diyos. Hallelujah!
Ano pa ang kapakinabangan? Benefits, healing. Yung pagpapagaling, walang mananatiling karamdaman. Kayong naririto ngayon, walang mananatiling karamdaman sa inyo na hindi gagaling sa pangalan ni Kristo Jesus. Gumaling na ang karamdaman niyo sa katawan, sa espiritu. And also redemption. What is that redemption? It is redemption from any kind of curses in your life. Redemption from anything that is binding you. Loving kindness, yung kabutihan ng Diyos, tender mercies, yung kanyang kaawaan, hindi aalis sa buhay mo yan. Kaya pagka ikaw ay may problema, hopeless ka! Huwag kang mag-isip na magpakamatay. Paghintay ka muna. Ikaw nanonood ngayon, ha? Delayed telecast to. May problema ka, ang bigat-bigat ng problema mo. Kasi nakalimot ka sa Diyos, eh. Matagal ka nang nanonood sa Hour of Truth at Powerline, nagpapakabingi-bingi ka lang. Ngunit ngayon may problema ka, halos hindi mo na makayanan. O, huwag ka muna mag-isip ng masama. Makinig ka, bumalik ka, makipagkita ka sa Kanya sa pamamagitan ng ministering ito. At patatawarin ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. And satisfaction with every good thing. Everybody say satisfaction with every good thing. Sino ang gusto ng isang bagong bahay? Hinihiling ninyo isang bagong sasakyan. Magandang trabaho. Maraming pera. Na pambayad sa utang. Araw-araw ay may pagkain kayong sagana. Para sa ikabubuti ng iyong pamamahay. Sinong gusto niyan? Sasabihin ko sa inyo, the Lord will satisfy you with every good things. This is one of His benefits that you will reap according to the Word of God. Do not worry, child of God, because this will happen to you by the power of God that I am invoking to you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. What are you doing right now? Seeking first the kingdom of God. He said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, pera, magandang trabaho, bahay, sasakyan, i-claim ninyo ngayon. Walang pagkaubos ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Katawan na walang sakit. Ikaw may sakit ka, pupunta ka sa doktor, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera, pinagbili mo na yung mga lupa nyo, pinagbili mo na yung bahay nyo, yung magulang mo hindi pa rin gumagaling, ang sumpa tumatawa si Satanas sa inyo, sige pa, hanggang kayo mamulubi, hanggang kayo ay maghikahos, hanggang kayo ay mamatay. Ngunit sabi ng Diyos ngayon sa iyo, Satanas, umalis ka na sa buhay nila. At sasabihin ko sa inyo, anuman ang kahilingan nyo, panghawakan nyo, sabagkat ang pananampalataya ay papasok na sa inyong buhay mula ngayon. O ang katapusan na gagawin ng Panginoon, kayo ay dadalhin sa Kanyang kaharian sa kalangitan. Hallelujah! Malapit nang mangyari yan, as it was in the days of Noah. Nilait si Noah, pinersecute si Noah, inusig si Noah, lahat ginawa kay Noah. Pero nung dumating na ang baha, mga kapatid at mga kaibigan, umangat na ang arka, yun lang ang nakikita ngayon. Sa huling araw, sabi ng Panginoon, when judgment time comes, as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. Ang ihuhugas sa buong sanlibutan ngayon, hindi tubig, apoy. Sa huling araw, sinabi ng Revelation, itong buong sanlibutan ay makakaranas ng paghuhugas sa pamamagitan ng apoy. Whether we like it or not, in the last days and in the battle that will ensue, which is the battle of Armageddon, nuclear war will happen. Wala kang pupuntahan sa sanlibutan na hindi tatamaan ng mga bombang nuclear na yan. Itong Pilipinas, 2 bomba lang ito. Tapos tayong lahat. Yung malalaking bansang yan, from China, magpadala ng missile dito, 2 bomba lang tayo dito sa Mindanao. Sapagkat pagka pumutok yan, halimbawa sa Davao, pagka pumutok yan, ang radius niyan, from 1 to 200 kilometers, flat lahat yan.
Abo lahat yan. Walang maiiwan dyan. Ang lahat ng buhay, ang lahat na nakatayo, ang lahat ng punong kahoy, patay lahat yan. Read Revelation 17 and 18 about these apocalyptic judgments, and you will know what will happen when people are left behind and they have missed the rapture. Hindi pananakot yan, kundi yan ay katotohanan. Kaya't ang pag-asa ng tao pumasok ngayon sa paglilingkod sa kaharian ng ating buhay na Diyos. At that time, demigods will be hiding behind the rocks. And they will say, "Rocks, hide us from the wrath of the Lamb." Yung mga relihiyon nyo, hindi makapagliligtas yun. Yung denominasyon nyo, hindi makapagliligtas yun. Yung mga pastor nyo, yung ibang mga nangangaral sa inyo, paghahabulin ninyo, sinabi ninyo, makapagliligtas kayo. Sinabi nila, kami rin, akala namin, makapagliligtas kami. Pareho na lang tayo. Pero wala yon. Ngayon, nagpadala ang Panginoon ng pamamaraan. Kaharian ng Panginoon pinababa dito upang mapasok natin. Bago mangyari yan, ang lahat na nakapasok sa kaharian ng Diyos, aalisin tulad sa tribulation sa panahon ni Noah. They were insulated from that tribulation. Hindi sila nadamay sa tribulation na yon. Ganon din ang makakapasok sa kanyang kaharian. Hindi sila madadamay sa mga kapighatian na mangyayari sa sanlibutan yan. Sinong gusto makatakas sa Great Tribulation? Ito na ang pagkakataon natin. Kaya mapalad tayo sa buong Pilipinas. Prophecies are now being made all around the world that salvation has now visited the world. And it will be in the Philippines that will happen. At eto na nga mga kapatid, I am gladly introducing to you the kingdom of Jesus Christ on earth. Come and join us. Repent of your sins. Surrender your life to God. Repent of everything that's not the will of God in your life. And this is your last call from the Lord. When the Lord comes and the trumpet shall sound, wala nang pangalawang rapture. Isa lang yun. Bubunutin at aalisin dito ang kaharian yan, ang lahat ng nakapasok sa kaharian yan, sa pamamagitan ng repentance o pagsisisi, silang lahat ay kukunin at iaahon at dadalhin doon sa pinangako ng Diyos na sinabi niya, "Let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. And if I go and the place is prepared, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." Malapit nang mangyari yan. Ang mga astronomers sa Amerika, they are always peering into the universe. They are now seeing planetary formations like our solar system. Ngunit mayroong isang planetang nakita nila. They cannot describe kung gaano kaganda. They said that we cannot describe it with human words. That planet is so beautiful. It's like studded with millions and millions of diamonds. And we have seen it with our own eyes through these powerful telescopes that we have. May isa na convert sa kanilang astronomer sapagkat dinidescribe din ng Book of Revelation yan, na yan ay inihandang lugar ng Diyos na pupuntahan ng kanyang mga anak sa kalangitan. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang pastor na ito ay malapit na ring matapos sa kanyang pangangaral. Panahon na upang tayo ay magsipasok sa kaharian ng ating Panginoon. And I am inviting you to come. When you come and obey the words of God together with me, hindi relihiyon ang makikita nyo rito. Hindi denominasyon ang inyong makikita rito. Although hindi pa natin nakikita ang ating hari, si Jesus Christ ang hari dito. Siya ang Panginoon at hari ng ating paglilingkod. Kaya binigyan tayo ng isang bagong espiritu na susunod sa kanyang lahat ng kalooban. So, sa spiritual natin, ang kaharian ng Diyos na kabukas sa atin, habang tayo naghihintay dito, lahat ng pangangailangan nyo, kanyang isusupply. Ito ang kabutihan ng nakapasok sa kanyang kaharian. Because in the kingdom of God, all the supplies that you want is there. Just call for it. You are a child of God. Ask and it shall be given.
Knock and it shall be opened. Seek and you shall find. For everyone that asketh, receive it. And everyone that seeketh, find it. And everyone that knocketh, to him it shall be opened. Anak ka ng Diyos. Anuman ang hingin mo, yan ay darating sa buhay mo. Ngayon pa, nadadama ko sa Espiritu ng Diyos na pinadadama sa akin at sinasabing, anak, sabihin mo sa mensahe mo na naririnig ko ang kanilang mga dalangin. At ang lahat ng dumalo ngayon, nabasa kayo sa ulang ito, pero dumalo kayo at naririto kayo hanggang ngayon. Hindi kayo lalabas sa compound na ito na walang pagpapalang tatanggapin mula sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Bago ako magtapos sa mga sandaling ito, marami ang yayanigin ngayon. Mayayanig ang lahat ng ekonomiya. It is a very comforting thought that in a world of change and decay, where everything seems to be going through a process of shaking, there are some things which can never be shaken. We thank God that everything is being shaken. The economies of the world are being shaken. These are going to be dissolved and they are going to be removed. There is a shaking that is going on in the world today. There is a shaking of political systems. There is a shaking of religious systems. And there is a shaking of our economic, commercial, and industrial life. And all of these are going to go down. But there are things that cannot be shaken. The Word of God cannot be shaken. Mga salita ng Diyos ay hindi maaaring yanigin. Hallelujah! Heaven and earth shall pass away. My words shall never pass away. Hallelujah. At ang isa pang hindi mayayanig ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. This can never be shaken. At dito tayo nakasandal ngayon sa mga salitang yan at sa mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaharian. Nandito ako, pinadala ng Diyos upang ihatid sa inyo ang magandang balitang ito ng inyong kaligtasan. Hallelujah. Sinong gustong tumanggap sa mga sandaling ito? Tumayo tayo. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Kayong mga hindi nakalapit dito, manatili kayo riyan na nakataas ang inyong kamay. Lahat tayo, taas ang kamay. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Alam niyo mga kapatid, itong perimeter na ito na inyong kinatatayuan, huwag kayong lalabas muna riyan, ha? Diyan. Yung perimeter na yan. Mula doon hanggang dyan. This is the Jesus Christ compound na bago ako mangaral, iyan ay sinangtify ng blessed oil. Ibig sabihin, angels are thronging around here waiting for your prayers. Mananalangin muna tayo. Okay? Praise the Lord. At ako'y dadalangin muna. Nakataas ang ating kamay. Habang ako'y umawit, ilabas ninyo lahat ang problema nyo. Wala kayong iwan na problema. Wala kayong dadaling problema. All problems, ilabas ninyo lahat. Iwan nyo lahat dito. Yung lahat ng kailangan nyo, yung lahat ng problema nyo, iwan nyo lahat dito. Walang problemang hindi nyo iiwan. Hallelujah. Hallelujah. While I sing this song, I will let the angels of God collect all your prayer requests as you are raising your hands to heaven right now. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not so busy just to hear your heart's cry, and He's passing by this moment your needs to supply. Reach out and touch the Lord
as he passes by. Oh, reach out and touch the Lord as he passes by. You will find he's not so busy just to hear your heart's cry, and he's passing by this moment your needs to supply, and reach out and touch the Lord as he passes by. Oh Lord, he touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. And something happened, and now I know he touched me, and he made me whole. He touched me. Oh, he touched me, and oh, the joy that floods my soul. And something just happened, and now I know he touched me, and he made me whole. Kayo nasa harap ninyong television sets, mananalahin muna ako sa inyo. Hawakan ninyong television sets ninyo bilang point of contact ng kapangyarihan ng Diyos. In the name of the Lord Jesus Christ, sa pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos, habang nakahawak ka sa iyong TV set, ang kapangyarihan ng Diyos ay darating sa iyo. Palalayain ka sa iyong bilangguan ng karamdaman, bilangguan ng karukhan, bilangguan ng kawalang pag-asa, at papasok sa iyo ang kapangyarihang yan sa mga sandaling ito. Madadama mo ang kuryente, ang init ng kapangyarihan ng Panginoon na papasok sa iyo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw na ang anak ng Diyos. Sa mga sandaling ito, papasukan ka ng kapangyarihan, at ang karamdaman sa loob at labas ng iyong katawan ay mapapawi sa mga sandaling ito. In the name of Jesus, kayo lahat naririto sa Cathedral Compound, 50,000 of you that are here have attended tonight bilang mga covenant partners at covenant members. Lahat kayo na mga anak ng Diyos na dinapuan ng ulan sa mga sandaling ito. Yan ay mga ulan ng pagpapala. Yan ay bautismo sa inyo sa tubig ng mga pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay, at walang isa man sa inyo na lalabas dito na hindi tatanggap ng mga pagpapalang yan sa inyong mga pamumuhay. Nadadama ko ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga espiritu ng karamdaman na aking sinasaway lumalabas ng lahat sa inyong mga pangangatawan. In the name of Jesus! In the name of Jesus! In the name of Jesus!